Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa admin ng channel at sa mga kapwa ko kasikreto. Itago na lang po ninyo ako sa pangalang Rico. Matagal ko nang gustong ibahagi ang kwentong ito pero hanggang sa ngayon ay hindi ko pa rin lubos maisip kung paano ako nakaligtas sa pagkakataong ito. Nangyari ito noong 2015 sa isang liblib na barangay sa probinsya namin. Hindi ko na po sasabihin kung saan. Totoo man o hindi ang paniniwala ng mga tao tungkol sa purok tres, isa lang ang masasabi ko. Kung may pagkakataon kayong umiwas sa lugar na yon kapag gabi, gawin ninyo. Lumaki ako sa baryong yon. Tahimik lang ang buhay namin. Halos magkakakilala ang lahat. May 4 na purok ang barangay, pero simula bata pa lang ako, may isang lugar na hindi namin pinaglalaroan. Ito ay ang Purok Tres. Hindi dahil maraming kriminal, hindi rin dahil madilim, kundi dahil iyon ang lugar na bihirang daanan ng mga tao kapag gabi. Kapag tinatanong namin ang matatanda kung bakit, iisa lang ang sagot nila. Dumaan ka ron sa umaga kung gusto mo, pero wag na wag kang dadaan dun kapag gabi o kapag sumapit na ang 12:00. Akala namin noon panakot lang yun sa mga bata, hanggang sa nagsimula akong maniwala. Taon-taon may isang taong nawawala. Hindi 2, hindi 3, isa lang. Minsan lalaki, minsan babae, minsan matanda, minsan binata. Wala itong pinipili. At ang nakapagtataka, lahat sila ay huling nakitang dumaan sa Purok Tres. Noong una, inisip ng mga tao na baka tumatakas lang. Pero habang tumatagal, napansin nilang may pattern. Halos pare-pareho ang petsa. Pare-pareho rin ang oras. Palaging buwan ng Nobyembre. Palaging pagitan ng 11:00 hanggang 1:00 ng madaling araw. Noong high school ako, may nawala na naman. Si Kuya Noel. Isa siyang tricycle driver. Huling bumiyahe pa uwi ng isang pasahero. Ayon sa CCTV ng gasolinahan, dumaan ang tricycle niya papuntang Purok Tres. Hindi na siya nakita pa. Makalipas ang 3 araw, natagpuan ng tricycle. Nakatirik. Nasa gitna ng kalsada. Bukas ang makina. Nakabukas pa ang headlight nito, pero wala si Kuya Noel. Walang bakas ng dugo, walang senyales ng pakikipaglaban. Parang bigla na lang siyang naglaho. Lumipas ang ilang taon, naging ordinaryo na ang buhay. Hanggang sa nakauwi ako mula sa Maynila matapos mamatay ang tatay ko. Doon ko na lamang 2 linggo na lang bago sumapit ang petsang kinatatakutan ng buong baryo. Napansin kong maaga nang nagsasara ang mga tindahan. Bandang 7:00 pa lang ng gabi, tahimik na ang buong barangay namin. Parang may curfew na walang nagdeklara. Isang gabi, habang umiinom kami ng kape ng tiyuhin ko, natanong ko siya, "Tito, talaga bang may nawawala taon-taon?" Hindi siya agad sumagot. Tumayo muna siya at isinara ang bintana. Pagkatapos ay mahina siyang nagsalita. Hindi nawawala. Kinukuha. Nanlamig ako. Sino kumukuha? Umiling lang siya. At sinabi niya sa akin, walang nakakaalam. Kinabukasan, nagpunta ako sa barangay hall. Naisip kong baka chismis lang ang lahat. Humingi ako ng mga lumang records. Noong una ayaw pa akong payagan. Pero dahil kilala ako ng kapitan, pumayag na rin siya. Doon ko nakita ang listahan. 1998, isang nawawala. 1999, isa ulit. 2000, isa na naman. Hindi pumalya. Bawat taon may isang pangalan.
At lahat may iisang note. Last seen, Purok 3. Habang binabasa ko ang mga records, may isang matandang lalaki ang lumapit sa akin. Dating barangay tanod. Matagal na siyang retirado. Tahimik siyang tumingin sa akin. Ikaw ang anak ni Mang Ruben? Opo. Tumango siya. Mag-ingat ka. Bakit po? Ikaw ang susunod na dumating sa petsang iyon. Hindi ko kagad ito naintindihan. Pero bago pa ako makapagtanong, umalis na siya. 2 gabi bago ang petsa ng pagkawala, nagising akong bandang 12:00. May narinig akong makina ng tricycle. Paulit-ulit. Parang may umiikot sa harap ng bahay. Sumilip ako sa bintana. May tricycle ngang nakahinto. Naka-on ng headlight. Pero walang driver. Walang pasahero. Ilang segundo ko itong tinitingnan. Bigla itong umandar. Oo mga kasikreto, umandar ito mag-isa. Diretso sa daan, papuntang Purok 3. Kinabukasan, tinanong ko ang mga kapitbahay. Wala raw silang naririnig. Ako lang. Lumipas ang 2 araw, dumating ang Nobyembre 17. Ang petsang kinatatakutan ng lahat. Bandang 10:00 ng gabi, biglang nawalan ng kuryente ang buong barangay. Hindi na ako mapakali. Maya-maya may kumatok sa aming pintuan. Pagbukas ko, wala namang tao. Pero may isang lumang papel na nakapatong sa sahig. Luma, kupas na, at iisa lang ang nakasulat. Isa na lang ang kulang. Kasunod nun, may narinig akong mahinang bulong mula sa kalsada. Parang may tumatawag sa pangalan ko. Rico, halika. Pagtingin ko sa dulo ng kalsada, may isang taong nakatayo sa karatolang may nakasulat na Purok 3. Hindi ko makita ang muka, pero dahan-dahan niyang itinaas ang kamay niya at itinuro ang madilim na daan. Hindi ko may paliwanag ang naramdaman ko ng gabing yon. Nakatayo lang ako sa may pintuan habang hawak ang lumang papel na may nakasulat na isa na lang ang kulang. Sabay noon, malinaw ko ring narinig ang mahinang pagtawag sa pangalan ko. Mahina pero sapat na marinig ko. Hindi ito boses ng kakilala ko. Parang nanggagaling ito sa napakalayo pero malinaw na malinaw sa tenga ko. Nang tumingin ako sa dulo ng kalsada, naroon pa rin ang taong nakatayo. Sa karato lang may nakasulat na Purok 3. Hindi ko makita ang mukha niya. Natatakpan siya ng dilim. Hindi rin siya gumagalaw. Nakatayo lang. Para bang hinihintay niya ako. Bigla akong narinig ang sigaw ng tiyuhin ko mula sa loob ng bahay. Rico, huwag kang lalabas. Napalingon ako sa kanya. Pagharap kong muli sa kalsada, wala na ang taong nakita ko. Tahimik na ulit ang paligid, pero ramdam kong may nakatingin pa rin sa akin mula sa dulo ng daan. Kinabukasan, maaga akong pumunta sa bahay ng dating barangay tanod na nakausap ko. Nais kong malaman kung bakit sinabi niyang ako ang susunod. Matanda na siya. Halos 80 anyos na siguro. Tahimik lang siyang nakaupo sa harap ng bahay habang umiinom ng kape. Pagkakakita niya sa akin, parang alam niya na ang dahilan ng pagpunta ko. Nakita mo na siya? Hindi yun tanong, pero parang siguradong sigurado siya. Sumagot naman ako. Opo, doon sa karatola ng Purok 3. Tahimik siyang tumango. Hindi na sana kita sasabihan, pero nakita ka na niya. Nanlamig ang katawan ko. Ano pong ibig sabihin nun? Huminga siya ng malalim.
Kapag narinig mo ang tawag, kapag nakita mo ang bantay, hindi ka na niya nakakalimutan. Hindi ko maintindihan ang sinasabi niya. Kaya nilabas niya ang isang lumang notebook. Kupas na ang mga pahina nito. Halatang dekada na rin ang tinanda nito. Dito ko isinulat ang lahat ng pagkawala. Isa-isang binuksan ng matanda ang notebook. May pangalan, may edad, petsa, oras, at may iisang detalye sa bawat pahina. Lahat ng nawawala ay nagsabing may tumawag sa pangalan nila ilang araw sila bago mawala. May nagsabing may nakita silang taong nakatayo sa kalsada. May nagsabing may narinig silang tricycle na walang sakay. May nagsabing may babaeng humihingi ng tulong pero iisa ang dulo. Lahat sila ay huling nakita sa Purok 3. May nakabalik na po ba? Tanong ko. Tahimik siyang tumingin sa akin. Isa. Pero nasa na po siya? Hindi siya sumagot agad. Sa halip, itinuro niya ang lumang sementeryo sa likod ng simbahan. Patay na siya ngayon. Mas lalo ako nalito. Pinaliwanag niyang noong dekada 90 may isang bata ang nawala sa Purok 3. 3 araw siyang hinanap. Akala ng lahat patay na. Pero sa ika-4 na araw, bigla na lang siyang naglakad pa uwi. Walang sugat, walang sakit. Tahimik lang siya. Nung tanungin ko kung saan siya nanggaling, iisa lang ang sagot niya. Hindi ako naligaw. Ayaw nilang nila akong pauwiin. Hindi na siya nagsalita matapos noon. Makalipas lamang ang 2 linggo, nagbigti siya sa loob ng sarili niyang bahay. May iniwan siyang sulat. 3 salita lang ang nakasulat. Naririnig ko pa. Hindi ako mapakali. Naisip kong baka gawa-gawa lang ang lahat. Kaya nagpasya akong magtanong sa himpilan ng pulis. Baka may lohikal na paliwanag. Ipinakita ko ang listahan ng mga nawawala. Tahimik lang ang pulis na nakausap ko. Pagkatapos ay sinabi niya na ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Tuwing may nawawala sa Purok 3, lahat ng search operation doon ay nagsisimula. Pero may kakaiba. Ano po? Laging nawawala ang signal. Hindi gumagana ang GPS. At kahit drone. Parang umiikot lang. Bandang 5:00 ng hapon umuwi na ako. Habang naglalakad napansin kong walang tao sa daan. Maaga pa naman. Pero nagsasara na ang mga tindahan. Para naghahanda ang buong baryo. Nang madaanan ko ang waiting shed papunta sa Purok 3, may nakita akong matandang babae. Nakaupo, nakayuko. Nilapitan ko siya. Lola, uwi na po kayo. Dahan-dahan niyang itinaas ang ulo. Nanlamig ang buong katawan ko. Hindi ko siya kilala. Pero ang mga mata niya punong-puno ng takot. Mahina niyang sinabi, kapag may tumawag sa pangalan mo, huwag kang sasagot. Pagkatapos nun, tumayo siya. Naglakad palayo. Paglingon ko makalipas ang ilang segundo, nawala na siya. Dumating ang gabi, bandang 11:00. Hindi ako mapakali. Biglang tumunog ang cellphone ko. Unknown number. Sinagot ko. Pero hangin lang ang naririnig ko. May mahinang boses. Rico. Pinatay ko kaagad ang tawag. Makalipas ang ilang segundo, tumunog ito ulit. Unknown number na naman. Hindi ko na sinagot, pero sunod-sunod na itong tumatawag. 5, 6, 7. Pagkatapos ay may pumasok na text. Naghihintay kami.
Bigla na lang namatay ang cellphone ko kahit mahigit 70% pa ang baterya. Kasabay noon may narinig akong makina ng tricycle sa labas ng bahay. Parehong tunog, parehong narinig ko 2 gabi ang nakalipas. Sumilip ako sa bintana. Naroon na naman, isang tricycle. Buhay ang makina, bukas ang headlight. Pero wala pa ring driver. Dahan-dahan itong umusad. Huminto sa tapat ng bahay namin. Pagkatapos, 2 beses tong bumusina. Sa likod nito, may isang taong nakatayo. Hindi ko makita ang muka, pero malinaw kong nakita ang pagtaas ng kanyang kamay. Parang inaanyayahan niya akong sumakay. At sa mismong sandaling yon, may narinig na naman akong bulong. Mas malapit na. Mas malinaw. At hindi ko na malayang unti-unti nang gumagalaw ang paa ko papunta sa pintuan. Unti-unti nang gumagalaw ang mga paa ko papunta sa pintuan. Hindi ko yun kontrolado. Parang may kung anong humihila sa akin palabas ng bahay. Narinig ko pa rin ang mahinang ugong ng makina ng tricycle. Hindi ito umaalis. Parang naghihintay lang sa akin. Paglapit ko sa pinto, bigla akong hinila ng tiyuhin ko. "Rico!" Napaupo ako sa sahig. Parang doon ako natauhan. Namumutla raw ako. Hindi ko na malayang ilang minuto na pala akong nakatitig sa labas. Pagtingin namin sa bintana, wala ng tricycle. Pero sariwa pa rin ang bakas ng gulong sa maputik na kalsada. Kinabukasan, buong barangay ay tila naghahanda sa kung anumang mangyayari pagsapit ng gabi. Bandang 5:00 pa lang ng hapon, nagsara na ang mga tindahan. Ang mga bata ay hindi na pinayagang lumabas. Pati mga alagang aso pinapasok sa loob ng bakuran. May kakaibang katahimikan. Parang alam ng lahat na may mangyayari. Pero walang gustong magsalita tungkol dito. Bandang 6:00, pinatawag ako ng barangay captain. Pagdating ko sa barangay hall, naroon na rin ang ilang matatandang residente. Tahimik ang lahat. Nagsalita ang kapitan. "Rico, alam naming may nagpapakita na sa'yo." Hindi ako nagulat. Tumango na lang ako. "Kung ganon, may kailangan kang malaman." Lumabas ang isang matandang lalaki na halos hindi na makalakad. Siya pala ang dating kapitan ng barangay doong dekada 80. Mahina ang boses niya. Ang Purok 3 ay dating pangunahing daan papunta sa lumang baryo. Noong dekada 70 raw, isang pampasaherong jeep ang nahulog sa malalim na bangin matapos mawala ng preno habang bumabagyo. 23 ang sakay. 18 agad ang natagpuang patay. Pero 5 hindi na nakita. Kahit ilang linggong hinahanap, hindi na sila natagpuan. Walang bangkay, walang bakas. Unti-unting nabalot ng hiwaga ang lugar. Mula noon, taon-taon ay may isang taong nawawala. "Bakit po isang tao lang?" tanong ko sa kanila. Napabuntong hininga ang matanda. "Hindi namin alam, Rico. Pero simula nang nangyari ang aksidente, hindi na sila tumitigil. May mga pari nang nagbasbas sa lugar. May mga albularyong nagsagawa ng ritual. May mga geologist ding nagsiyasat dahil baka may sinkhole o kuweba. Pero wala silang natuklasan. Nanatiling misteryo ang lahat." Dumating ang 11:00 ng gabi. Biglang nawalan ng kuryente ang buong barangay. Kasabay noon, tumunog ang kampana ng lumang kapilya. 1, 2, 3,
12 ulit. Kahit wala namang tao roon. Pagkatapos narinig ko na naman ang makina ng tricycle. Mas malapit, mas malakas. At kasunod nun, may kumatok na naman sa aming pinto. 3 beses. Tahimik ang buong bahay. Walang nagsasalita. Maya-maya may narinig na naman kaming boses. Mahina. Rico, hinahanap ka na namin. Parang pamilyar ang boses. Parang boses ng tatay kong matagal nang namatay. Napalunok ako. Muntik na akong sumagot, pero naalala ko ang sinabi ng matandang babae. Kapag may tumawag sa pangalan mo, huwag kang sasagot. Pinikit ko ang aking mata. Tahimik lang akong nanalangin. Ilang minuto ring may kumakatok hanggang sa bigla na lang tumigil. Bandang 1:00 ng madaling araw, may malakas na sigawan sa labas. Lumabas kaming lahat. May nawawala. Isang binatilyong 17 taong gulang. Huling nakita ng mga kaibigan niya habang naglalakad pa uwi. Dumaan siya sa Purok 3. Hindi na nakarating sa bahay nila. Mabilis na bumuo ng search team ang barangay kasama ako. Ayoko dapat talagang sumama, pero gusto kong malaman ng totoo. Habang papasok kami sa Purok 3, napansin kong kakaibang lugar. Hindi ito katulad noong umaga. Mas malamig, mas tahimik. Kahit hangin ay halos wala. Ang ilang ilaw ng aming flashlight ay tila hindi umaabot sa dulo ng daan. Parang kinakain ito ng dilim. Habang naglalakad kami, napansin naming may mga lumang tsinelas sa gilid ng kalsada. May sirang relo, may kupas na pitaka, mga gamit ng mga taong matagal nang nawawala. Parang walang sino mang nangahas pulutin ng mga yon. Maya-maya, may narinig kaming sumisigaw. Tulong! Boses yun ng binatilyo. Kaya tumakbo kami papunta roon. Pero habang papalapit kami, palayo naman ang boses. Parang inililigaw kami. Hanggang sa mapansin ng isa ng mga tanod ang kakaiba. Kapitan, kanina pa tayo paikot-ikot. Napatingin kami sa paligid. Pareho pa rin ang malaking balete. Pareho pa rin ang sirang waiting shed. Pareho pa rin ang karatolang Purok 3. Hindi pala kami umuusad. Mahigit 1 oras na kaming umiikot sa lugar na yun. Biglang namatay ang lahat ng flashlight. Sabay-sabay. Lumubog kami sa kadiliman. Kasunod nun, may mga yabag. Hindi isa, hindi dalawa. Napakarami. Parang may dose-dose ng taong naglalakad sa paligid namin. Pero wala kaming makita. May mga bulong, may umiiyak, may tumatawa. May tumatawag sa aming mga pangalan. Ramdam kong nanginginig ang kamay ko. Hindi ko alam kung gaano kami katagal nakatayo doon. Hanggang sa may narinig akong malakas na sipol ng barangay captain. Hawakan niyo ang isa't isa. Nagkapit-kapit kami. Walang bumitaw. Yun lang ang ginawa namin habang paulit-ulit na nagdarasal. Makalipas ang ilang minuto, unti-unting bumalik ang liwanag. At bigla na lang kaming nasa mismong bungad ulit ng Purok 3. Parang walang nangyari. Hindi na namin nakita ang binatilyo. Hanggang ngayon, isa pa rin siya sa mga nawawalang tao sa aming barangay. Pagkaraan ng ilang buwan, lumipat na ako ng tirahan. Hindi ko na kinaya ang takot. Pero bago ako umalis, may sinabi sa akin ng dating kapitan. Huwag mong isiping tapos na. Bakit po? Dahil ang Purok 3,
Hindi kumukuha ng tao taon-taon. Kumukuha lang ito kapag may taong sumagot sa tawag. Hanggang ngayon, hindi ko alam kung anong totoong nangyari sa lugar na yon. Baka may paliwanag ang agham. Baka may bagay na hindi pa natin nauunawaan. Pero isang bagay ang sigurado. Kapag napapadaan ako sa mga liblib na kalsada at may marinig akong tumatawag sa pangalan ko mula sa dilim, hindi na ako lumilingon. Dahil baka hindi na ako makabalik para ikwento ang mga nangyari. At kung sakaling mapadaan kayo sa isang baryo na may karatolang purok tres at may narinig kayong tumatawag sa pangalan ninyo mula sa dulo ng madilim na kalsada, isang payo lang ang maiiwan ko. Magpatuloy kayo maglakad. Huwag sasagot, huwag lilingon. Dahil baka hindi na kayo ang susunod na makauwi, kundi ang susunod na pangalan sa listahan ng mga nawawala.